Okay, magandang araw ho sa inyo. Ah, ito bagong balita na ito hong ating kasalukuyang DTI Secretary nagpunta ho sa Malacanang at nag-submit, tag-ala Sara Duterte. Pumunta sa Malacanang kay PBBM. Pagkatapos lang niya ng meeting sa Malacanang, ay nag-submit po siya ng kanyang resignation. Yan. Okay? Ngayon, ang tanong bakit naman daw po nag-resign etong si Pascual. Yan. Pero eto sa lahat ho na nag-resign, ito yung hindi po nagdrama-drama pa. Hindi katulad ni VP Sara. 'Di ba? Oh. Sabi diyan Fred Pascual, Alfredo Pascual, resigns as Secretary of Trade and Industry. Yan. Effective August 2, I believe that's this coming Friday, as he transitions back to the private sector. Sabi po ng PCO. So wala hong ibang binanggit na dahilan. Okay? And then ito naman pong si PBBM, sabi nga niya, pagkatapos ng resignation na to, dito may reaction si PBBM no. Yung kay Sara wala His focus on MSMEs was absolutely correct. And we are beginning to see the fruits of that policy. We are sorry to lose him, but we respect his decision that this is the time for him to return to the private sector. Yan. Pero alam niyo po ba, mga kapatid, bali-balita na rin po. Ayon po sa ating bubwit na dambuhala, sa ating bubwit pong ba't nandiyan ka baste? Sabi ho ng ating bubwit na dambuhala ay ito. Ito pong si Pascual ay mawawala sa gabinete ng ating Pangulo. Okay? So isa ho sa mga issue kasi rito sa kanya ay hindi po ito naramdaman ng mga Pilipino, lalo na nung kasagsagan nung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. 'Di ba? Wala tayong nakita na DTI secretary na nilulusob yung mga establishmento na itinakda na nga nila na walang magtataas ang presyo ng bilihin. Wala ho tayong ganon. Hindi gaya dati. Merong DTI secretary na talagang binababaan yung mga groceries. Talagang hinuhuli talaga ng harapan yung mga i-increase ng presyo, 'di ba? Yun, hindi po siya kasi nga naramdaman ng mga tao Alam niyo, ang dapat pong malalagay talaga dito sa DTI, yung talagang naka-focus, okay yun tama, maganda yung kanyang programa, yung policy sa SMM na yun. Okay, small, medium, ano ngayon, nautal ako lagi. Dito. Yan, MSMEs. Small, medium, small, ano ba yun? Medium enterprise. Nalilito ko lagi dyan Pero, ang punto ko rito mga kapatid, maganda ho yung kanyang programa sa MSME. Kaya lang po, yan po ay para sa pangkabuhayan, pagninegosyo po ng mga maliliit nating kababayan. Parang yung mga microeconomics, ganun. Okay, maliliit na mga negosyo. Yung katulad ng motor shop repair, yung mga ganun, parlor, yung mga ganyan. Paramihin, at pagka syempre dumami po yan, magpo-provide yan ng trabaho sa kahit na pa isa-isa, 2, 3, 10 na empleyado. Okay? So, na-appreciate naman po yun ni PBBM. However, pagdating po sa pagkontrol ng presyo ng bilihin ng ibang mga bagay na importante, dun ho natin hindi naramdaman ang galing at husay ni Alfredo Pascual ng DTI. Okay? Now, hindi ko sinasabing hindi magaling. Magaling naman, kaya nga mayroong legacy na iwan. Ngayon, ito naman po, ayon sa ating bubwit. Ito hong si Balisacan, okay, si Balisacan ng NEDA, hindi ba't ang NEDA, ito magangaw-ngaw na naman dito siguro si Amy, wag na sana, ay nagagalit dito si Amy
Kasi nga po, ang NEDA ang nag-aproba na babaan ang taripa sa mga imported na bigas. 'Di ba? May ganon. Oh, okay? So, hindi po, ang ginagawa, hindi kinatuwa ni Senator Amy Marcos yan. Nagagalit pa nga siya, sabi niya, ilan dito yung, o sino-sino rito yung mga kasama ng NEDA, ng meeting na yan. Kasi, base ron sa kanilang previous transcript, walang mga pinag-uusapan sila tungkol diyan sa pagbaba ng taripa. It just simply appeared on that day. And then, approve agad. Parang hindi pinag-isipan, ganyan. 'Di ba? Sabi nga naman, ang komento nga naman po natin dito, kung para mapababa ang presyo ng bilihin natin, tandaan po natin, wala hong negosyanteng nagpapalugi. Mas mamabutihin pa nilang isarado ang kasalukuyang negosyo kaysa magpalugi dahil sa sakripisyo. Tama? Nandadaya pa nga mga negosyante para kumita ng malaking-malaki. So, ang ginawa ho ng gobyerno natin, gaya na sinasabi ko, ay tanggalin nyo, bawasan nyo ng malaking porsyento itong taripa. Ito yung buwis na ipinapataw, no, or excise tax na ipinapataw sa mga ini-import natin. At yan po, ang purpose po nito ng tax na yan para magmahal ang presyo ng imported na produkto. Para hindi po ito maging karibal, kakompetensya sa merkado ng mga local natin. Now, we're talking about rice. Unang-una, sabi ko nga, bakit kayo magtataripa? Wala naman tayong sapat na supply sa merkado galing sa mga magsasaka. 'Di ba? Sapagkat ang buyer po nila, ito pong NFA natin, ang buyer ng mga local farmers natin. Unless hindi sila sumusunod sa disenyo ng Rice Tarification Act of 2019 ni Villar at ni Duterte, ni Digong, na kung saan kaya po tayo nagkaroon ng RTL noong 2019 dahil umabot ang presyo ng bigas sa 70 pesos up to 80 pesos sa ibang bahagi ng Pilipinas. Bakit nagkaganon? Kinulang po tayo ng supply. Alam nyo naman sa economics, pagdating po sa law of supply and demand, kapag konti ang supply natin, sasamantalahin po ng mga negosyante yan na itaas ang presyo. 'Di ba? Kasi igagrab yan kailangan nila yan Pero kung marami tayong supply, mabubulok po ang supply, kailangan naman po ng mga negosyante na ibaba ang presyo nito para umikot ang pera. Kasabihang in-check nga, hindi na baling maliit ang kita, umiikot naman ang pera. 'Di ba? Liit kita, pero ikaw kita, ikot-ikot pera. Paka konti kita, dami na konti-konti, laki na din 'yan. 'Di ba? Ganoon ang katuwiran diyan. Ngayon, inalis po nila yung 15% ng taripa from 35, 'di ba? So 20 na lang. Dapat nga alisin pa rin po yung 20. Pero magpapababa na po yan ng 15% sa presyo ng bigas. Okay? Hindi naman yan agad-agad, syempre. Yan po ay para sa mga ini-import na po nila ngayon. Ngayon, ito naman po. Ang tanong, sino po ba ang papalit dito kay Alfredo Pascual? Well, ayon po sa ating dambuhalang, bubwit, ito daw pong kaibigan ni PBBM at subok niya na sa trabaho maski nung siya po ay gobernador pa ng Ilocos Norte at nung siya po ay senador. Yan ho si Alfredo Balisacan. Nung time ni Pinoy, lapitan niya po yaan ng tulong nung senador siya. Magkabatch sila ni Pinoy sa Kongreso. Tapos magkabatch din sila, kaya lang siya presidente, si Pinoy, presidente, si PBBM senador noong 2010. Pero humihingi po siya ng tulong diyan kay Balisacan. Kaya nga nung maging presidente si PBBM, unang pumasok sa kanya, ibabalik ko sa NEDA si Balisacan. Ano ba ang trabaho ng NEDA?
'Di ba? Ang trabaho po ng NEDA, sa ano 'to, yung, parang pangkalahatan po actually yung NEDA, eh. Nandiyan yung, sa ekonomiya natin, planning po sila, socio-economic, and then, sa political din, 'yan. So, planning po talaga sila, ang diskarte nila. Okay, 'yan ang ginagawa po ng NEDA. Ngayon, from NEDA, ipapalit po siya kay Pascual, okey? Tapos eto ho ang gusto kong i-congratulate, si Stella Kimbo, si Congresswoman. Alam niyo naman ho, ito pala ho ay scholar, 'di ba? At saka talaga namang isa sa mga bright people ng House of Representatives. Oh, 'yan ho si Stella Kimbo ng Marikina, 'di ba? Siya ngayon ang papasok daw po sa NEDA. Isa hong kilala at talaga namang mahusay na ekonomista at investigador, eto pong si Stella Kimbo. 'Di ba? Yan ho yung kinakailangan ng pangulo natin, 'di ba? Yung mga aspeto, mga bagay-bagay na yan, ipaubaya po natin sa mga experts. When we are dealing about economics, about the economy, just leave it to the economic experts. Ika nga. 'Di ba? So yun po Again, hindi pa po ito confirmed. Okay, hindi pa ito confirmed, pero ito po ay galing po sa ating mapagkakatiwalaang source. Ngayon nga lang po, sana tanggapin po ni Stella Kimbo ang maging NEDA secretary. Malaki ang maitutulong niya ng kanyang kaalaman. Kasi 'di ba, bilang congresswoman na napakagaling dun sa kongreso, iba pa rin po kung maa-apply niya yung kanyang galing. Sabi ni Tina Sales, sabi niya, NEDA is involved in the formation of national and subnational policies, plans, and programs. Diba? So, kumbaga, nakasalalay sa NEDA ang backbone ng magiging takbo ng ating ekonomiya, ng ating society. Yung mga polisiya natin, kaayusan po natin, nandyan po nakasalalay. Kaya kailangan po natin ng bright na tao ilagay sa NEDA. Diba? Ganun. Okay? So yung isa, sabi kanina, pasok Marojas, yung ganun. I don't think Marojas malalagay dyan po sa ahensya. Pero ito po galing po yan sa ating reliable resource person. Max. May resource person na po tayo. Diba? Okay, sabi matunog name ni Ma'am Stella sa DepEd nakaraan. Oo nga pero hindi niya tinanggap yung DepEd. I believe teacher si Stella